Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Solana. Ngayon pong August 20, taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, mapapansin po natin dito na nagkaroon na po ng breakout dito sa upper portion ng ating triangle pattern na ito. Ayan, ito po yung kanyang upper portion at saka ito naman po yung kanyang lower portion at malinaw po na nakalabas na po ang kasalukuyang candlestick nitong si Solana. Yan, at lumawas po siya sa ibabaw na bahagi nito. Kaya sa madaling salita ay isa po itong bullish breakout. At kung pag sinabi po natin isang bullish breakout, ay inaasahan po natin na ito ay makakaranas ng pag-angat sa presyo. Pero syempre, yan lamang ay sa bilang basihan sa ating triangle pattern na ito. Kaya kailangan para kung ito nga yung talagang magiging resulta nito ay kailangan po natin itong i-confirm sa ibang mga indicators natin dito. Katulad na lamang ng ating Hall Suite indicator dito na nananatiling kulay red. Kaya ito po yung nakakalungkot dito. Maski may naranasan pong isang breakout itong si Solana sa kanyang pattern na ito. Yan, isang bullish breakout. Kaso yung ating indicator naman ay hindi sang-ayon na may bullish signal ay wala rin. Sa kadalasan ay nauuwi po ito sa consolidation. Yan, magko-consolidate lamang po siya. At ayan, mapapansin po natin na yung ating hazard indicator dito ay mahaba na po yung kanyang yung sukat ng kanyang katawan, pero yan, nananatili pa rin po na ang kanyang pangangatawan ay malusog or mataba. Kaya ibig sabihin ay bearish na bearish pa rin po or nananatiling bearish ang momentum na nararanasan itong si Solana. At sa mga hindi po nakakaalam, kung pag sinabi po nating bearish ang kalagayan nitong si Solana, ay yung mga sellers po ang nagdidikta ayan, or may control sa market ni Solana. Ayan, at syempre kung sila yung may control, ay balak po nilang pabagsakin ang market price nito. Kaya yan po yung kanilang ginagawa. At sa kanilang ginagawa na ito, napapagsakin yung presyo ni Solana, ay meron naman po tayong major support line dito sa ibaba. Ayan, at ito po yung pumipigil sa pagpapabagsak ng mga sellers sa presyo nito. Kailangan pong mabasag ni Solana yung support level na ito para siya ay magpatuloy sa kanyang pagbagsak. Pero nitong nakalipas po na mga August 16 ay nagpakita po ng rejection or nagparamdam yung ating support line dito na matibay po ito. Ayan, hindi po sa madaling salita ay hindi po sang-ayon ang ating Hall Suite indicator na makakaranas ng isang bullish surge or pag-angat sa presyo itong si Solana. Ngayon ay pagdating naman po sa ating QQE mod indicator naman dito sa ibaba, ay nananatili pong mga kulay red yung QQE bars na nakikita natin dito. Ngayon ay dalawa po yung nakikita ko rito na posibleng maging outcome dito. Yan, yung una ay posibleng retracement lamang yung posibleng magre-resulta sa isang retracement or correction po pala ang magiging price movement or price action ni Solana sa mga paparating na araw. At yan ay kung ang nangyari po rito ay ayan, mapapansin po natin na lumiliit yung mga sukat ng mga QQE bars natin dito. Pero pagsapit po yan sa mga susunod na araw ay kung biglang lumaki ulit yung mga sukat nito at ayan, biglang lumaki ulit, ay ang masasabi ko rito ay aangat itong si Solana, pero hanggang dito lamang siya at siya ay babalik dito at magko-consolidate po siya. Ayan, sa tingin ko ay hanggang dito lamang po siya sa 158.46 aabot kung sakaling hindi po nagbago yung ating QQE mod indicators dito. Yan, or hindi po nagbago yung kanyang mga QQE bars.
Yan, ang gusto po nating makita rito ay mabubuo yung mga QQE bars nito dito sa upper portion nito. At gusto nating lumabas yung mga kulay blue na mga QQE bars nito katulad nito. Yan, yung gusto nating mangyayari dito. At ayan, pag ganyan po yung nangyari at lumabas po yung mga ganitong QQE bars natin, sabihin na lamang natin na ganyan yung nangyari, ay dyan ko masasabi na itong si Solana ay itotodo po niya yung kanyang mararanasang pag-angat sa presyo. Yan, itotodo po niya yan at aakyat po siya at susubukan po niyang basagin yung sunod na major resistance line natin dito sa 175. Ngayon kung pagsakaling nabasag po niya ito, ay ayan, posible po siyang umabot hanggang dito sa 201.15. Kaya ayan po ang magiging resulta kung pag nagkaroon po tayo ng mga bullish signals dito. Pero sa ngayon ay base po sa kalagayan ni Solana or sa ating mga indicators, ipinapakita ng ating mga indicators ay mukhang mas mataas po ang posibilidad na ito ay mauuwi sa consolidation or pagsa-sideways dito sa pagitan po ng minor resistance line natin dito sa 158.46 at major support line na 138.85. Kaya yan, mukhang nakakalungkot kasi wala talaga base sa mga indicators natin ay walang bullish momentum itong si Solana. Bearish pa rin po ang nakakalamang. Kaya mas maganda po talaga kung pag nagkaroon siya ng breakout tapos biglang may lumabas na mga or tumutugma yung mga signals natin na bullish na itong si Solana, ay dyan po natin masasabi na ito ay maaaring makaranas ng isang matinding price surge. Kaya ayan, pagdating naman po sa ating trades ay wala po tayong na-trigger na mga nakaabang na trades dito. Yan, tanging yung nakalipas lamang nitong August 15 ay kung saan ay nakabili po tayo sa presyong 138.85. Kaya ayan pa rin po yung nananatiling aking mga live spot trading positions dito po kay Solana. At maaari po ninyong kopyahin yan or gayahin para sabayan po ninyo ako sa aking simpleng pagtitrade dito kay Solana. Sa mga hindi pa nakakaalam ay ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset po ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.